Ang bida ay biglang natagpuan ang sarili sa isang lugar na hindi pa niya kailanman nakita. Litong-lito at hindi sigurado at nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan at kung paano siya napunta roon. Sa kakaibang lugar na ito ay isang babae nagngangalang Nolan ang lumapit sa kanya at ipinaliwanag ang sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Nolan na inamin na nagkamali siya sa pagtawag sa kanya kasama ng iba pang mga nilalang. Hindi siya dapat kasama sa proseso at ipinaliwanag ni Nolan na ang proseso ng pagtawag ay random na pumipili ng mga nilalang mula sa iba't ibang mundo. Ngunit dahil sa depekto sa spell at nadamay siya ng hindi sinasadya, napantanto ang pagkakamali at hinihiwalay siya ni Nolan mula sa iba at dinala sa kanya gamit ang hindi pangkaraniwang pamamaraan upang maiwasan ang karagdagang complication. Pinaliwanag pa ni Nolan na ang spell na ginamit ay mapanganib at napupuno ng mga depekto. Malaki ang pagkakaiba ng mga patakaran ng Celestial Realm at ng Earthday at ang ganitong uri ng mahika ay delikado at hindi matatag. Ibinuhos ni Nolan ang kanyang pagkadismaya at ipinaliwanag na ipinagbawal na ang spell dahil sa mga panganib nito. Gayunpaman ay may isang bansa na sinusuway ang pagbabawal at walang inat na ginamit ang spell na may mababaw na dahilan para ipagtanggol ang kanilang kilos. Sinubukan ni Nolan na pigilan sila ngunit nabigo siyang itigil ang proseso at dahil sa pagkabusisa ay tinanong ng bida kung ang iba pang nadamay kasama niya ay naroon din sa lugar na iyon. Humiling si Nolan at ipinaliwanag na ang iba ay dinala sa kanilang tamang destinasyon sapagkat sila ang tunay na napili. Napabuntong hininga ang bida at napagtanto ang bigat ng sitwasyon at mapait na nagkomento na ang presensya niya roon ay dulot lamang ng isang pagkakamali. Malungkot na kinumpilma ni Nolan ang kanyang hinala at siya'y nagagalit at nabigo na hiningi ng bida na siya ay agad na ibalik sa kanyang mundo. Ngunit malungkot na ipinaliwanag ni Nolan na imposible iyon at kinamin niya ang kanyang matinding pagsisisi at sinabing lampas na sa kanyang kakayahan ang baliktarin ang proseso. Ibinunyag niya na wala na ang pisikal na katawan ng bida upang maging tahanan ng kanyang kaluluwa kaya't hindi na posible ang kanyang pagbabalik. Sa hindi makapaniwala ay nagtanong ang bida kung ano ang ibig sabihin ni Nolan sa pagkawala ng kanyang katawan. Doon niya napansin ang kanyang anyo bilang isang kumikislap na orb na liwanag. Ipinaliwanag ni Nolan na ang katawan niya ay nawasak ng hindi na magdadamot sa proseso ng pantawag, dahilan upang mahiwalay siya sa grupong dapat niyang kasama. Malungkot na humingi muli ng tawad si Nolan para sa matinding pagkakamali at sa hindi na mababago nitong epekto, na puno ng galit ang bida at ipinahayag ang kanyang hinanakit at sinasabing hindi sapat ang paumanhin ni Nolan. Hiniling niya mas malinaw na sagot at nagtatanong kung paano niya itutuloy ang kanyang buhay sa kanyang bagong anyo. Kalmado si Nolan kaso malungkot ngunit napupuno ng pagsisisi at ipinaliwanag ni Nolan na ang tanging opsyon ng bida ay ang humangkop sa kanyang bagong anyo at pumuo ng panibagong buhay sa Midgard. Hinikayat na itong yakapin ang pagkakataon at dahil imposibleng maibalik pa ang dati niyang buhay. Nais makahanap ng linaw at doon ay tinanong ng bida kung maaari siyang dalhin sa Sidonia at ang kilalang banal na lungsod. Kinumpirma ni Nolan na posible itong ngunit binalaan siya na ang buhay sa Sidonia ay mahirap at hindi angkop para sa isang aksidenteng nasamang tulad niya. Malungkot dahil sa kawalan ng pag-asa sa kanyang sitwasyon at tinanong niya kung bakit siya kailangang magdusa ng ganitong kamalasan. Muling ipinaliwanag ni Nolan na hindi siya dapat nadamay sa spell at ang kanyang presensya roon ay resulta ng isang hindi sinasadyang pagkakamali. Upang itama ang mali at kinalok ni Nolan ang bida ng pagkakataong magsimula ng panibago at hinamin niya ang kanyang pagkukulang at nagmungkahi ng solusyon. Dadalhin siya sa isang bagong lugar at bibigyan ng bagong katawan at pagkakalooban ng kanyang biyaya. Kahit nagalangan ay naging mausisa ang bida at tinanong kung ano ang kalikasan ng biyayan ito at ipinaliwanag ni Nolan na ang biyayan ito ay para mga kapangyarihan na madalas na nakikita sa mga larong hapon at anime, mga kakayahan at oportunidad na makatutulong sa kanya upang magtagumpay sa bagong mundo. Iminungkahi niya ang isang lugar na kahawig ng mga pantasyang setting at nang tanungin siya tungkol sa kanyang opinyon, nagdalawang isip ang bida at namin ang kanyang takot sa hindi alam at mahinahon siyang pinayuhan ni Nolan na magpatuloy lamang kung handa na siya. Sinabi nitong sabihin niya ang salitang status na kung nais niyang subukan ang opsyon, may pag-alangan unit determinado at sinabi ng bida ang salitang status at biglang lumitaw ang isang kumikinang na screen sa kanyang harapan, nakasaad dito ang kanyang pangalan, edad at isang blangkong larangan para sa propesyon. Nabigo siya at hiniling na ibalik ang dati niyang trabaho sa listahan ngunit agad itong itinanggi ni Nolan. Ipinaliwanag niya na wala ng kaugnayan ang dati niyang trabaho sa bagong mundo na papasukan niya at sa halip, ipinakita ni Nolan ang listahan ng mga propesyon na maaaring pagpilian ng bida. Kabilang dito ang mga tradisyonal na tungkulin ng isang mandirigma na mga hindi labanan na posisyon at maging ang mga espesyalisadong larangan tulad ng chemical specialist, kasama ang iba pang natatani at kahangahangang propesyon at inihayag ng bida ang kanyang kagustuhang umiwas sa labanan at gulo, kaya't pumili siya ng course na may kinalaman sa produksyon. Ngumiti si Nolan at sinabing tila kulang siya sa kumpiyansa at naiinis at tinanggihan ng bida ang kanyang obserbasyon at hiniling na iwanan na siya. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay tiniyak ni Nolan na kung magagamit na maayos ang kanyang mga kakayahan, magtatagumpay siya sa kanyang napiling larangan. Upang tulungan siya ay lumikha si Nolan ng isang kumikinang na bato at hiningahan ito hanggang sa tumitigas. Maingat na inilagay ito sa kanyang bibig at matapos ipagkaloob ang kanyang biyaya. Binati ni Nolan ang bida ng kasiyahan sa kanyang bagong buhay sa Asgard at nagpaalam na may ngiti.
Pagmulat ni Taco ay natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa lupa at litong-lito at hindi pamilyar sa paligid. Nang tumingin siya sa malapit na lawa, nagulat siya nang makita ang kanyang anyo na lubos na nagbago. Katabi niya ang isang bag na may laman ng mga barya, pagkain at kutsilyo. Sabik na subukan ang kanyang bagong mga kakayahan at sinimula ni Taco ang pag-eeksperimento sa mahika simula sa mga water spell. Sumunod ay gumamit siya ng slicing air magic na madaling tumaga sa ilang puno. Sa huli ay ginamit niya ang earth magic upang maipukol ang mga bato na may eksaktong layunin. Labing-labing sa kanyang bagong kapangyarihan, nagpatuloy siya sa paglalakad sa kagubatan at nadiskubre ang isang bihirang uri ng kahoy. Sa tulong ng kanyang pinahusay na pandaman, nakilala niya itong mahalagang materyal na angkop sa paggawa ng sandata. Mahusay niyang inukit ito upang maging isang malaking sibat. Habang naglalakbay ay napansin ni Taco ang mga halaman na may nakakalason at nakadadamot na mga katangian. Hindi niya alam kung paano itatago ang mga ito, kaya't naisip niyang posibleng magpatawag ng isang mahiwagang tool chest. Gayunpaman ay bago pa niya maibigay ang spell ay biglang lumabas ang isang takot na batang babae na tumatakbo papunta sa kanya at nagtago sa kanyang likod. Nervyoso na ipinaliwanag ng bata na may halimaw na humahabol sa kanya at ilang sandali pa, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na parang kuneho mula sa kagubatan. Ang laki nito ay nakakatakot, ngunit na humatake ito ay tinamaan ito ni Taco sa ulo gamit ang kanyang sibat. Tinalo ito sa isang malakas na palo at natuwa si Taco sa kanyang hindi inaasahan lakas at pinuri niya ang biyaya ni Nolan, ngunit naisip din kung siniwerte lang siya. Biglang lumitaw ang isang abiso sa sistema na nagtatakda sa kanya bilang isang mandirigma. Gayunpaman ay tinanggihan ni Taco ang ideya na iginiit na wala siyang interes na maging isang mandirigma. Binalingan niya ang bata upang tiyakin na ito ay ligtas at tinanong niya kung bakit ito napadpad sa isang mapanganib na lugar, at ipinaliwanag nitong namumuha siya ng mga halamang gamot para sa medisina. Sinabi rin itong nagmula siya sa nayon ng Bor at tinanong ni Taco kung maaari siyang sumama pabalik sa nayon at masaya itong pumayag. Nagpapasalamat sa kanyang patnubay at tinawag ni Taco ang bata bilang kanyang tagapagligtas. Hinamin na wala siyang ideya kung nasaan ang nayon at plano na sana magkampo malapit, at napansin ng bata ang napatay na kuneho at tinanong kung hihiwa na lang nila ito. Sinabi masarap ang karne nito. Nagulat si Taco at inilagay ang kuneho sa kanyang mahiwagang tool chest at ikinagulat ng bata. Namangha ito sa kanyang kakayahan at tinawag siyang kamangha-mangha at nagpakilala ang bata bilang si Molly at hinalayan siya papunta sa nayon ng Bol. Samantala sa imperyo ng Sidonia ay may tatlong mag-aaral, kabilang ang isang babae na nagnangalang Akani at Lantipon. Tinanong nila kung bakit sila tinawag at lumapit sa kanila ang isang prinsesa na nagnangalang Elizabeth at ipinaliwanag na sila ay pinili dahil sa kanilang natataning mga kapangyarihan na kinakailangan upang iligtas ang mundo. Gayunpaman ay naramdaman ni Akani ang isang hindi kanais-nais na presensya at nagsimula siyang maghinala na hindi kasing bait ni Elizabeth ang ipinapakita nito. Unti-unti niyang nakumbinsi na maaaring maging panganib ito sa kanila. Balik sa nayon ng Bor at mainit na tinanggap si Taco na ama ni Molly na si Pangana lubos na nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa anak nito. Tinanong ni Taco kung maaari siya manatili sa nayon ng ilang panahon at agad na pumayag si Banga at binanggit na ang lugar ay sagana sa mga halamang gamot na perpekto para sa paggawa ng mga lunas, at si Bruno na kaibigan ni Banga ay nagdagdag na ang nayon ay mayroon ding pasilidad para sa paggawa ng mga kadamitan na ikinatuwa ni Taco na mas gustong gumawa kaysa lumaban. Bagamat walang bakanteng tirahan ng ako si Banga na ipapatuwa siya ng bahay at agad namang nagtipon ng mga manggagawa si Bono at nagtungo sila sa isang bakanteng lote. Sinigurado ni Taco na perpekto ang lugar at dinamit ang kanyang mahika upang ihanda ang lupa para sa construction. Namangha ang mga taga-nayon na makita nila lumikha siya ng matibay na pundasyon gamit ang mahika. Bagamat ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkapagod dahil sa labis na paggamit ng mana, at nag-alala si Bono para sa kalagayan ni Taco at tinanong kung normal ba para sa kanya ang paggamit ng mahika. Sagot ni Taco na nagtataka rin siya kung kakaiba iyon, at sinigurado naman ng kaibigan ni Bono na hindi ito karaniwan at tinuri ang kanyang kakayahan. Sama-sama nilang itinayo ang isang malaking bahay at habang inihisip ang kanyang bagong buhay, naramdaman ni Taco ang pasasalamat para sa kanyang kakayahang gumawa ng kahoy at bakal na nakatulong sa kanya upang magamit ang bahay. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang propesyon at maging isang alchemiko at panday, at dahil sa gana sa tanso at bakal ay sinimulan ni Taco ang eksperimento gamit ang kanyang mahika. Tagumpay niyang na-transform ang hilaw na bakal sa matibay na mga metal nang hindi gumagamit ng huno. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng motibasyon upang higit pang pinuhin ang mga materyales. Habang abala siya ay dumalaw si Molly at kumatok sa kanyang pinto, at nang walang sagot, pumasok siya at natagpuan si Taco na nakahandusay sa sahig at nagulat siya at agad na humingi ng tulong. Nang magkamalay si Taco ay ipinaliwanag niyang napagod siya ng sobra dahil sa labis na pagdamit ng kanyang mana. Pinagalitan si Taco ni Martha, ina ni Molly, dahil sa pagiging pabiya niya sa kanyang kalusugan, at kinabot naman ni Banga sa kanya ang isang inumin na pampalakas upang maibalik ang kanyang mana. Na manumbalik ang lakas at muling bumalik si Taco sa paggawa ng mga inggit at mga gamit sa bahay. Kalaunan ay sumama siya kay Bono sa paggawa ng mga sandata at gumamit ng fire magic upang lumikha ng isang obra maestra.
Namangha si Bono at sinabing iyon ang pinakamagandang sandata na nagawa niya kailanman. Humiling si Taco kay Banga ng ilang healing potions at balak itong gayahin upang mapabuti ang kanyang kasanayan sa crafting. Gayunpaman sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang mga potion na nagawa niya ay iba ang kulay at kulang sa bisa. Bagamat nadismaya ay hindi siya sumuko at nagpunta siya sa kagubatan upang pag-aralan ang mga katangian ng iba't ibang halaman gamot at sinubukan ang mga ito isa-isa. Sa isang pagkakamali ay nakain niya ang isang nakalalasan na halaman na nagdulot ng matinding sakit. Bagamat nagawa niya maibsan ang karamihan sa mga epekto gamit ang isang healing spell at nanatili siyang mahina, napagtanto niya mas mahirap kaysa sa inaasahan ang pagmaster ng healing magic at habang unti-unting bumabawi ng lakas, biglang naging nakakabingi ang katahimikan sa kagubatan. Isang dambuhalan nilalang at ang kilalang armored boar ang lumabas mula sa mga anino at ramdamang nalalapit na panganib. Mahigpit na hinawakan ni Taco ang kanyang sibat at naghanda para ipagtanggol ang sarili at umatake ang boar na may napakalakas na puwersa. Pinukol ni Taco ang isang kutsilyo sa nilalang ngunit nagmintas ito at patuloy na umatake ang boar ng walang awa. Kaya't sinubukan ni Taco ang direktang hampas gamit ang kanyang sibat at sa kanyang pagkadismaya, hindi mabutas na balat ng boar ay nagdulot ng pagkabasag ng kanyang sibat. Tinamaan si Taco ng makapangyarihang atake ng boar, na dahilan upang siya tumilapon at bumagsak sa lupa at sandaling nawala ng malay. Habang inaayos ang sarili mula sa pagkakabagsak ay nakita niya muling naghahanda ang boar para sa isa pang pag-atake. Sa gitna ng kanyang pagkataranta ay desperado niyang ginamit ang wind magic ngunit hindi ito nakasakit sa nilalang. Lumipat siya sa earth magic at nagbitaw ng sunod-sunod na bato kaso nanatiling hindi tinatablan ng boar. Madaling inabsorb ng nakasuot nitong armor ang mga atafe at habang nawawala na ang pag-asa ay isang mahinang bulong ang narinig ni Taco. Nang lumingon siya ay nakita niya ang isang malaking makamandag na gagamba na sugatan at nanginginig. Hindi sigurado kung banta o oportunidad ang dala ng gagamba at nagsimulang mag-isip si Taco ng kanyang susunod na hakbang. Nagalinlangan si Taco habang ang boar ay hindi natitinag sa kanyang agresyon, ay ibinaba ang bulo at muling sumugod patungo sa kanya. Bago pa man tumama ang mapaminsala na atake nito ay biglang sumali ang gagamba, naghabi ng makapal na sapot na nagiba ng direksyon ng boar at bagamat sandaling napapabagal ng sapot ang boar, mabilis itong nakawala at muling naghanda para sa isang pag-atake. Hinawakan ng desperasyon si Taco habang nag-iisip ng solusyon at biglang nagkaroon siya ng ideya at ang kanyang mga kakayahan sa alchemy ay maaaring bumaliktad sa laban. Habang muling sumugod ang boar ay ginamit ni Taco ang kanyang kakayahan upang itulak ang sarili sa ere. Mula sa itaas ay nagbitaw siya ng isang makapangyarihang atake na pinatibay ng mahika na tumama ng eksakto sa ulo ng boar at sa wakas ay natalo niya ang mabanis na nilalang. Matapos ang laban ay binalingan ni Taco ang sugatan gagamba at sa kabila ng nakakatakot nitong anyo ay hiniligtas siya nito. Ginamit niya ang isang healing spell upang maingat na damutin ang mga sugat nito at sa kanyang gulat, ang kanyang kabutihan ay nagpaamo sa dadamba na naging masunurin at sinimulang sundan siya ng malapit na parang kinikilala siya bilang amo nito. Nagpasya si Taco na pangalanan ang kanyang bagong kasama bilang Maple. Napansin niyang may sira ang isa sa mga binti ni Maple kaya't ginamit niya ang kanyang kasanayan sa crafting upang ayusin ito at lalo pang pinalalakas ang hugnayan nila at ganap na naibalik ang lakas ni Maple. Ipinakita nito ang walang hanggang katapatan at pagmamahal kay Taco. Pagbalik nila sa nayon ay sinalubong si Taco ng paghanga at pagkamangha at mabilis na kumalat ang balita ng kanyang tagumpay laban sa armored boar. Isang nilalang na kilala sa napakalakas nitong puwersa at halos di mapapasok na balat at itinuring ng mga taga-nayon si Taco bilang isang bayani, hinangaan ang kanyang tapang at kakayahan. Gayunpaman ang kanilang pagkamangha ay napalitan ng takot ng ituro ni Lumi na may malaking gagamba na nakadapo sa likod ni Taco. Nagatrasan ang mga taga-nayon sa alarma at natatakot sa presensya ni Maple subalit agad na pinatahimik ni Taco ang mga taga-nayon. Huwag mag-alala na binanggit niya ng kalmado na naamo ko na ito. Ganap na itong masunurin at hindi makakasakit ng kahit sino at si Banga na medyo hindi pa makapaniwala sa nakita, ay nagsabi na may pagtataka at wala akong narinig na tao na nakapagdamo ng mga insekto, pero mukhang nagawa mo na. Tumubon si Taco na may ngiti na bakit hindi natin pagsaluhan ang karne ng boar. Ang ideya ay nagpasaya sa mga taga-nayon at lalo na sa mga bata na masayang tumakbo sa paligid ng dambuhalang boar na puno ng kasiyahan. Habang nagtatrabaho ay lumapit si Banga kay Taco at sinabi na kung nais mong ibenta ang balat at panyo ng boar, magandang presyo ang makukuha mo sa malaking lungsod ng Marb. Nagtanong si Taco kung ano ang pinakamalapit na lungsod mula dito at ipinaliwanag ni Banga na ito ay ang Pluto. Ngunit medyo malayo ito mula sa nayon at samantala ay naglalaro si Maple at ito ang gadamba na masaya kasama ang mga bata sa nayon at naikinagulat ng mga matatanda. Ang banayad nitong pag-ugali ay labis na naihiba sa nakakatakot nitong itsura at habang pinagmamasdan ang eksena, nagkomento si Bono at simula nang dumating si Taco ang nayon na ito ay mas maliwanag at mas masaya kaysa dati. Tumatango si Banga bilang pagsang-ayon ngunit dagdag pa niya na may pag-iisip, hindi ko yata siya makikita manatiling dito sa maliit na nayon. Ang isang tagayan niya ay nakatakdang makarating sa mas mataas na lugar at malayo at tahimik na pinagmamasdan ni Nolan si Taco mula sa itaas at nagmamasid sa kanyang progreso. Isang banayad na ngiti ang sumunaw sa kanyang mukha habang siya'y nagbulong sa sarili, magaling na siya ngayon.
Ang tahimik na sandali ng pagmumuni ay naputol ng may lumapit na kaibigan at tinanong siya at ano ang nais mong ipagdasal para kay Taco at nagatubili si Nolan. Ang mata niya ay nakatuon pa rin sa eksena sa ibaba at sa huli ay sumagot siya, paano ako maghahangad ng kahit anong partikular para sa kanya? Malumanay na pinalalahanan siya ng kanyang kaibigan at ibinigay mo sa kanya ang bagong katawan at ang iyong diyaya, at pinadala siya isang buong taon bago maganap ang sama ng spell ng Sidonia Empire. Sigurado may nais ka para sa kanya at sa malambing na tinig ay sumagot si Nolan na wala akong partikular na hangarin para sa kanya, na natili ang mga mata ni Nolan kay Taco at ang ekspresyon niya ay hindi mababasa habang pinagmamasdan ang kanyang kwento habang ito'y nagbubukas. Isang umaga ay nagising si Taco na nakatali sa kama at alam na niya agad na si Maple ang may gawa nito. Humingi ng tawad si Maple pero ipinaliwanag niyang sobrang abala ni Taco nito mga nakaraang araw kaya nakaramdam siya ng sobrang lungkot at nais lang niya makuha ang atensyon nito. Napantanto ni Tapo na masyado siyang nakatutok sa trabaho kaya halos wala na siyang oras para kay Maple at dahil dito, nagpasya siyang magpahinga mula sa trabaho para sa araw na iyon at maglaro kasama si Maple na lubos niya ikinatuwa. Biglang pumasok si Martha dala ang tanghali ni Tapo. Napansin niya na parang may kakaibang nangyayari kina Taco at Maple pero siniguro ni Taco na hindi iyon tulad ng iniisip niya. Tinanggap ni Martha ang paliwanag ni Taco ngunit hindi niya maiwasang mapansin na maganda ang sutla na ginawa ni Maple. Dahil dito ay nagplano si Martha na kunin ang lahat ng sutlan na kayang gawin ni Maple. Makalipas ang araw ay matagumpay na nakagawa si Martha ng damit mula sa sukla ng gagamba. Gustong-gusto ito ng mga kababaihan sa nayon dahil sa ganda ng tela at hindi inaasahan ni Taco na ang sukla ng gagamba ay isang napakahalagang material. Ipinaliwanag ng mga kababaihan na ang ganitong klaseng sukla ay itinuturing na luho at taraniwang mga mahalika lang ang nakakabili nito. Nakiusap si Martha kay Maple kung pwede pa siyang gumawa ng mas maraming tela kaya't nagsimulang maglabas ng sukla si Maple, kaso matatagalan ito at dahil dito ay hindi na makapaglaro si Maple kay Taco na medyo nadismaya siya dahil inaasahan niya magkakaroon siya ng oras kasama si Maple, pero marami rin naman siyang kailangang gawin kaya hindi na ito masyadong dinamdam. Mag-iisang buwan na mula nang dumating si Taco sa nayon ito at balak na niyang pumunta sa lungsod ng Sioux upang mag-aral ng alchemy, gayunpaman ay hirap siyang magpaalam sa mga taga-nayon at matapos ang mahabang oras na kasama ang mga taga-nayon, pumunta si Taco kay Boran sa Pandayan upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa paggawa ng mga sandata. Hindi nagtagal ay nakagawa sila ng isang chest plate na tamang-tama ang sukat para kay Taco, pati na rin ang bakal na sapatos na may baka sa dulo at sinabi ni Boran na magiging kapakipakinabang ang sapatos kung sakaling kailanganin ni Taco na masipa ang anumang bagay, ngunit ipinaliwanag ni Taco na wala siyang balak makipaglaban dahil nais lamang niya maging alchemist. Biglang dumating si Bangma at natuwa na makita niyang tapos na ang armor ni Taco at gayon paman ay nalulungkot siya dahil mamimiss niya si Taco kapag umalis na ito. Alam niyang hindi maaaring manatili si Taco sa nayon magpakailanman kung nais niyang palawakin ang kanyang negosyong paggawa ng produkto. Kaya naman ang pinakamainam na hakbang ay ang pumunta sa lungsod kung saan mas marami siyang mabibenta at makakakuha ng tuloy-tuloy na supply ng materyales. Isang mga malakal mula sa Bolton ang pupunta sa nayon sa loob ng ilang araw kaya tinayos ni Bangman na makisabay si Taco pabalik sa Bolton. Malungkot silang lahat na aalis si Taco pero alam nilang ito ang makakabuti para sa kanya at sinabihan nila si Taco na simulan na ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nagpasalamat siya sa kanilang lahat sa tulong na ibinigay at bumalik siya sa kanyang bahay upang maging pate. Sa daan ay nasalubong niya si Martha na may dalang balde ng karne. Tinanong niya si Martha kung ano ang ginagawa nito at ipinaliwanag ni Martha na dadalhin niya ang laman loob ng isang horned rabbit na nahuli ni Bangma upang itapon. Ayon kay Martha na ang laman loob ay ang pinakamasarap na palte ng koneho ngunit kailangan maayos itong iproseso upang matanggal ang anumang sakit o parasito. Dahil wala silang kagamitan sa nayon para magawa ito ay kailangang itapon ng karne upang walang magkasakit, sinabi ni Taco na hindi na kailangang itapon ng karne dahil kaya niya itong linisin gamit ang purification magic. Yumakod siya at ginamit ang kanyang purification magic upang gawing ligtas kainin ang laman loob sa balde. Habang lubos na nagpapasalamat si Martha ay nagulat din siya na kaya ni Takumi gumamit ng light magic at sinabihan niya si Takumi na huwag ipaalam sa iba na kaya niyang gumamit ang ganitong klaseng magic kapag umalis na siya sa nayon. Napakakaunting tao sa mundo ang may ganitong kakayahan at kung malaman ng iba ay maaaring makaakit ito ng hindi nais na tensyon. Kinuha ni Taco ang babala ni Martha at nangako magiging maingat siya sa paghayag ng kanyang kakayahan, ngunit habang nasa nayon pa siya at plano niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mapabuti ang buhay ng mga taga-nayon. Gumamit siya ng earth magic upang mantayo ng pader na gawa sa bato para sa kaligtasan ng nayon at para sa kaginhawaan ng lahat. Gumawa rin siya ng water pump at ilang iba pang pasilidad. Pagkatapos ng lahat ng ito ay nagmukhang bagong nayon ang lugar kaya't nang dumating ang mga ngalakal ay halos hindi na ito makilala. Lumabas si Bangma upang salubungin si Peck at matapos ang kanilang kasunduan sa kalakalan at lumapit si Taco upang maghanda sa pag-alis. Narinig na ni Peck ang tungkol kay Taco mula kay Bangma kaya ipinakilala niya ang sarili at tinanong kung handa na si Taco sa kanyang mga gamit.
Siniguro ni Taco na wala siyang nalilimutan na anuman kaso may isang bagay siyang gustong ibigay at kinuha niya ang isa sa kanyang mga potion mula sa kanyang bag at ibinigay kay Bangma na ipadala na niya ang halos 100 bote ng potion na ito sa bahay ni Bangma. Kaya sinabi niya na gamitin ang mga ito sakaling magkaroon ng sakuna upang pagalingin ang anumang sugat. Napahanga si Peck na makita ang potion na ginawa ni Taco kaya't hiningi niya itong masuri ng malapitan at napagtanto niya isa itong mataas na antas na potion. Bagamat tila hindi ito batid ni Taco at di nagtagal ay dumating na ang iba pang mga taga-nayon upang magpaalam kay Taco. Sinabi ni Peck na maghihintay siya hanggang matapos ang kanilang mga pamamaalam bago sila umalis. Nagpaalam si Molly kay Maple na natutulog sa loob ng sako ni Taco. Habang inabot ni Martha kay Taco ang kasuotan ginawa nila ng ibang kababaihan mula sa sutla ni Maple. Lubos na nantig si Taco sa thoughtful na regalo na ito at nagpasalamat siya muli sa lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya, kahit sandali pa lamang silang magpakilala at sumakay na siya sa karwahe at binigyan siya ng malaking send-off na manatada nayon, sinasabing palaging bukas ang nayon para sa kanya. Habang papunta na sina Taco at Peck sa Bolton at doon ay binanggit ni Peck na mukhang mahal na mahal si Taco ng mga tao sa nayon, kahit ang iba pang kasama sa karwahe ay napansin na tila pamilya na ang turing sa kanya ng manatada nayon, ang ganitong pamamaalam ay lubos na nakaantig sa damdamin. Sa gitna ng paglalakbay ay ipinakilala ng mga kasama ni Taco ang kanilang sarili at ang lalaking may blanding buhok ay si Heath, ang may pulang buhok ay si Rail at ang mukhang malungkutin ay tinawag na Booger. Bahagi sila ng isang C-rank na grupo na tinatawag na Lion Fang at kasalukuyan silang kumikilos bilang mga tagapagbantay ni Peck. Bagamat tahimik naman ang lehiyon kaya't halos wala silang dinadawa at napansin ni Rail na mahigpit na hawak ni Taco ang kanyang bag, kaya tinanong siya kung may mahalaga bang laman nito at sinabi ni Taco na ang halaga niyang killer spider ay natutulog sa loob na hindi makapaniwala ang grupo na naamo ni Taco ang isang killer spider, kaya hiniling ni Rail na makita ito. Pero sobrang creepy ng paraan niya kaya tinamaan siya ni Maple sa mukha at nagpaumanhin si Taco ng paulit-ulit sa ginawa ni Maple, pero sinabi ng iba na wala siyang kailangang ikahiya dahil deserve yun ni Rail at sa katunayan. Sinabi pa ni Heath na hindi na siya magugulat kung magka-phobia si Maple sa mga tao dahil sa encounter niya kay Rail. Pero hindi iyon ang nangyari dahil mukhang nagustuhan ni Maple si Booger at habang ang lahat ay abala sa paghanap kay Maple, tinawag ni Peck si Taco sa harap dahil gusto niyang pag-usapan ang potion na nakita niya kanina at tinanong niya kung may stapa ba ng mga iyon dahil gusto niyang bumili. Wala namang problema kay Taco na magbenta ng potion kay Peck pero bigla na lang tumigil ang kabayo at mukhang may problema. Napapalibutan ng grupo ng mga goblin ang kalwahe na naghahanda para umatake at masamang balita ito, pero ang iba ay mukhang na-excite dahil sa wakas ay may gagawin na sila. Sinabihan nila si Takumi at Peck na umupo lang at hayaan silang magtrabaho at lumabas sila sa labanan at may humigit kumulang 20 goblin sa paligid. Kumpiyansa silang kaya nilang harapin ang mga ito kaya agad silang nagsimula sa labanan at pinabagsak ni Rail ang mga goblin gamit ang kanyang pana, habang si Booger at Heath ay umatake gamit ang kanilang maso at parakol. Sa kabuuan ay mabilis nilang napuksa ang lahat ng goblin at matapos ang laban ay nagsimula silang maghiwalay ng mga goblin upang makuha ang mga magic stone. Base sa nakita ni Maple gusto niya talaga si Booger at ayaw niya kay Rail. Wala siyang pakialam kay Heath at matapos nito ay sumakay na muli ang lahat sa karwahe at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa loob ng 3 araw hanggang sa wakas ay narating nila ang Bolton at pagpasok nila sa lungsod. Pumunta ang mga miyembro ng Lion Fang sa Adventurers Guild upang i-report ang tagumpay ng kanilang bodyguard mission. Sumama si Taco sa kanila dahil kailangan niya magparehistro sa guild upang manatili sa lungsod. Mas gusto sana niya magparehistro sa Alchemist Guild pero wala nito sa lugar na ito kaya kailangan niya maging adventurer. Ipinaliwanag ng receptionist na si Hans na magagamit ni Taco ang Adventurer Guild Guide bilang kanyang pagkakakilanlan. Basta't gagawa siya ng isang simpleng misyon kada buwan ay hindi ito mag-e-expire at sa huli ay nagparehistro si Taco bilang isang adventurer at ipinakilala rin si Maple bilang kanyang alaga. Matapos ang lahat ng pagre-rehistro ay pumunta si Taco sa kumpanya ni Peck upang ayusin ang kasunduan para sa pagbibenta ng kanyang mga potion. Mayroon siyang halos 100 piraso ng 3 huri ng potion at lahat ay napakataas na kalidad. Handa si Peck na magbayad ng 10 silver coins bawat healing at stamina potion at 50 silver coins bawat mana potion. Mabilis na nag-compute si Taco sa kanyang isipan at napagtanto nakikita siya na mahigit 7 milyong yen mula sa isang transaksyon lang na ito. Pakiramdam niya ay sobrang laki nito pero ipinaliwanag ni Peck na maaari pa siyang kumita na mas malaki kung mayroon na siyang reputasyon bilang isang producer. Dahil balak ni Taco na maging producer sa lungsod ay iminungkahi ni Peck na kumuha siya ng bahay na may kalakip na workshop para sa kaginhawahan. Hindi pa naiisip ni Taco kung saan siya titira sa lungsod kaya't nagalok si Peck ng tulong at tinawag niya ang kanyang assistant na si Thomas upang mahahanapan ng angkop at abot kaya na property si Takumi na makita ni Takumi ang bahay na mas mukha itong mansion kaysa ordinaryong tirahan. Pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang bayaran ngunit tiniyak ni Thomas na abot kaya ang presyo nito at nagdag pa ni Thomas. Walang multo sa mansion kaya't hindi na kailangan mag-alala si Taco tungkol doon. Napansin ni Taco ang workshop na konektado sa bahay kaya't sinimulan niya isaalang-alang ang pagbili nito.
Napagtanto niya ang lugar na ito ay magiging angkop para sa kanyang trabaho at kaya niya itong bayaran dahil sa malaking kita mula sa pagbibenta ng mga Prussian Capec. Matapos ang kaunting pag-iisip na nagpasya si Takumi na bilhin ang mansion at sinabi niya kay Thomas na kukunin niya ito. Natuwa si Thomas sa desisyon ni Taco at sinabing asikasuhin niya agad ang mga papeles para makalipat si Taco kinabukasan kung nais niya. Habang naglalakad sila sa mga kalye ng lungsod ay naamoy ni Taco ang masansan na amoy sa hangin at napansin ito ni Thomas at ipinaliwanag na ang amoy ay nagmumula sa mga imburnal. Ang mga mayayaman ay mayroong mga magical purifier upang linisin ang kanilang dumi kaso ang pangunahing imburnal ng lungsod ay walang ganitong kaginhawaan. Ang mga magical purifier ay napakabihira dahil makikita lamang ang mga ito sa sinaunang mga guho at dungeon, kaya't napakamahal nitong ipatupad sa mga imburnal ng lungsod. Paminsan-minsan ay hinuupahan ng mga pari upang linisin ang mga imburnal gamit ang purification magic, kaso karamihan ng oras ay nananatili pa rin itong marumi. Hinabukasan ay lumipat na si Taco at si Maple sa kanilang bagong bahay at ang gunang bagay na nais gawin ni Taco ay makahanap ng solusyon sa problema sa imburnal. Kumuha siya ng quartz at clay mula sa kumpanya ni Peck at gamit ang magic ay hinuhubog niya ang mga ito. Gumamit siya ng fire magic na pinagsama sa space-time magic upang mabilis na lutuin ang mga ito at sa tagal ng paggawa ay naubos ang kanyang mana kaya kuminom siya ng ilang mana potion. Ngunit sa kabila nito ay matagumpay niyang natapos ang kanyang likha na isang modernong palikuran. Biglang narinig ni Taco ang sigaw ni Peck mula sa kanyang sala at agad niyang tinignan kung ano ang nangyayari at nakita niyang si Peck ay balot na balot ng silk ni Maple mula ulo hanggang paa. Tinanong ni Taco si Maple kung bakit na ginawa iyon at ipinaliwanag ni Maple na akala niya ay magugustuhan ito ni Peck. Sa kanyang depensa ang komportableng pakiramdam ng kanyang silk ay naging dahilan upang makatulog si Peck. Pero kahit dinoon ay hindi pa rin tama ang ginawa ni Maple kaya taos pusong humingi ng tawad si Taco para sa ginawa niya at sinabi ni Peck na ayos lang. Pero inamin niyang nabigla siya nang biglang balutin siya ng sutla kaya kailangan niyang gumamit ng banyo ni Taco. Pagpasok niya sa banyo ay agad din siyang lumabas na nagtatanong kung ano ang kamanghamanghang bagay na iyon. Lumapit si Taco at ipinaliwanag na ito ay isang toilet na nakakabit sa isang magical purification device na automatikong nililinis nito ang sarili kapag tapos na ng gumamit. Kapag nagtapon ka ng dumi ay gumagamit ito ng purification magic upang gawin inorganic materials ang mga ito at pagkatapos ay i-flush ito pababa sa drain. Naintindihan ni Peck ang sistema pero napagtanto niya ang tanging paraan para makagawa ng ganitong bagay ay kung may kakayahan ka sa light magic. Dito napaisip si Taco na baka nagkamali siya dahil malinaw na binalaan siya ni Martha na huwag gamitin ang kanyang light magic ng hayagan. Kaya't nakiusap siya kay Peck na panatilihing lihim ang kanyang kakayahan at naintindihan ni Peck kung bakit nais ni Taco na itago ang kanyang kakayahan, kaya nangako siyang hindi niya sasabihin kahit kanino. Ngunit sinabi rin niya na kailangan niya magkaroon ng ilan sa mga toilet na iyon at nagtanong siya kay Taco kung maaari siyang gumawa pa ng ilan para sa kanya. Nagalangan si Taco dahil napakahirap gumawa kahit isa lang. Pero dahil napaka-insistent ni Peck ay pumayag siya sa kondisyong ibibigay ni Peck ang mga hilaw na materyales na kakailanganin. Lubos na natuwa si Peck sa sagot ni Taco pero hindi maaaring asahan ni Peck na gagawin ni Taco ang lahat ng toilet na mag-isa. Kaya iminungkahing ang gumawa si Taco ng isang slave contract at nagulat si Taco sa suhestyon dahil hindi niya kailanman gugustuhin kumuha ng alipin. Ngunit ipinaliwanag ni Peck na kung nais ni Taco na panatilihing lihim ang kanyang kakayahan, mas mainam na kumuha siya ng alipin na tutulong sa kanyang trabaho dahil ang isang alipin ay obligado sa lihim sa ilalim ng kontrata. Ang kakayahang gumamit ng light magic ay isang napakalaking bagay dahil nananahulugan ito na ikaw ay pinili ng Diyos na kung malaman ng Church of Divine Light ang tungkol kay Taco, malaman na pilitin nila siyang magtrabaho para sa kanila at ang simbahan ay kumikita ng malaki sa pagmamonopolyo ng purification magic. Kaya't duda si Peck na magugustuhan nilang malaman na ang mga karaniwang tao ay maaaring magkaroon ng access sa murang purification sa pamamagitan ng mga toilet ni Taco. Ngunit may ideya si Peck kung paano maihiwasan ang simbahan kaya't hindi na kailangang mag-alala si Taco tungkol dito sa ngayon. Ang pinakamahalaga ay tiyaking hindi malalaman ng simbahan ang tungkol sa kanyang light magic at dahil dito, ipinaliwanag ni Peck na ang pagkuha ng alipin ang pinakamainam na opsyon para kay Taco. Gayunpaman ay mariing tumanggi si Taco sa ideya ng pagkaalipin at sinabi niyang gagawin na lang niya ang lahat ng trabaho ng mag-isa. Biglang nagliwanag ang guild card ni Taco kaya tiningnan niya ito at ipinakita ng card na kailangan niyang kumpletuhin ang isang verification quest upang mapanatili ang kanyang status bilang adventurer. Dahil dito ay napantanto ni Taco na wala siyang oras upang gawin ang lahat ng toilet na mag-isa at sa wakas, pumayag siyang bumili ng alipin. Dinala ni Peck si Taco sa Muan Trading Company na kilala bilang isa sa mga pinaka-etikal na mga ngalakal ng alipin, habang nakikipag-usap si Peck sa may-ari upang makakuha ng magandang kasunduan para kay Taco. Nagpunta si Takumi sa haldin dahil maganda ang tanawin doon. Sa haldin ay nakita niya ang isang magandang babaeng elf na nakaupo sa terasa, ngunit nang makita siya ng elf ay agad nitong sinabi kay Taco na umalis siya. Sa isang napakagandang haldin ay nakita rin niya ang isang elfa na bahagyang nagalit. Sinabihan siya nito na umalis sa lugar na iyon at bagamat hindi alam ng elfa kung paano siya nakapasok, higiniit rin itong hindi iyon lugar para sa mga bata tulad niya.
Pagkatapos ay ipinakilala si Mulan at ito ang may-ari ng kumpanyang iyon na sa parehong paraan. Ipinakilala rin ng matabang lalaki ang ating bida na si Taco at ipinaliwanag nito na mayroon siyang kaunting pag-alinlangan tungkol sa mga kontrata ng alipin. Ngunit hindi ito lubos na naintindihan ng babaeng may maitim na buhok. Kaya't ipinaliwanag ng ating bida na sa lugar kung saan siya isinilang ay walang gumagawa ng mga kasunduan sa mga alipin. Naintindihan ito ni Mulan at ipinaliwanag na sa kaharian ng Barkala ay may mga karapatan ng mga alipin. Ang kanilang amo at Panginoon ay may obligasyon na tiyakin ang kanilang mga pamunahing karapatan, tulad ng pagkakaroon ng tirahan, pagkain at damit at gayon din ang hindi paglalagay sa kanilang buhay sa panganib. Ngunit ang mas mahalaga ay bawal umalis ang alipin sa kanilang kontrata at hindi rin sila maaaring magbigay ng impormasyon laban sa kanilang amo dahil dito ay napagtanto ng ating bida na hindi tulad ng inaakala niya mga alipin na napapanood niya sa ibang anime ang mga alipin dito. Ipinaliwanag panimula ng iba't ibang huri ng mga kontrata. Una, mga taong nagkaroon ng hutang ay nagiging alipin hanggang mabayaran nila ito at ikalawa, ang mga kriminal ay nagtatrabaho sila hanggang sila ay muling makapagbalik sa lipunan. Ang pangatlong huri ay ang magbibigay ng pagkakataon sa mga bilanggo ng digmaan na kumita ng kabuhayan at panghuli, ang kontrata para sa mga taong ilegal na inalipin ng mga bandido. Sa puntong ito ay inihisip ni Paypex na baka magustuhan ni Taco ang isang alipin na mula sa digmaan na isang hindi maaaring makalaya ng walang pahintulot niya. Ipinahayag din ni Paypex na si Taco ay isang padalikha na may mga natatanging teknik at talento na hindi dapat dayahin ng iba. Tinanong ni Mulan ang opinyon ng ating albino at kinumpilman niya ang lahat ng sinabi ni Paypex at dahil dito, nais niya mag-focus sa mga gawain ito ngunit kinakailangan din niyang tuparin ang mga tungkulin sa Adventurers Guild. Posible rin na magtungo siya sa mga mapanganib na lugar upang maghanap ng mga materyales. Dagdag pa rito ay alam niya na ang pag-aasikaso nito na mag-isa ay nagdudulot ng abala. Naunawaan ng babaeng may maitim na buhok na nais ni Taco na magkaroon ng dalawang alipin kaya't ipinakilala niya at ang una ay si Maria. Ikinwento ni Mulan na si Maria ay dinukot ng mga bandido noong bata pa siya at wala na siyang natitirang pamilya. Gayunpaman ay binigyang dihin niya ang mga kakayahan ni Maria at marunong siyang magbasa at magsulat at mahusay siyang mag-asikaso ng mga gawaing bahay. Ipinaliwanag naman ni Taco na sa unang palapag ng kanyang bahay ay naroon ang sala, kainan at kusina, habang sa ikalawang palapag ay may 4 na kwarto at isang banyo. Dahil dito ay tinanong niya kung hindi ba ito magiging sobrang trabaho para kay Maria na mag-isa at pagkatapos kalkulahin ang lahat, sinabi ng babaeng may kulay kahel na buhok na kakayanin naman ni Maria ang mga gawaing iyon. Sinabi ng ating bida na sa kagandahan ni Maria ay tiyak na marami siyang nagiging tagahanga. Tinanong niya kung bakit nananatili pa siya roon at dahil dito ay namula si Maria at naging mahiyain at matapos ang ilang sandali ng pagkalito. Sinabi niya na ang tanging kaya niyang gawin ay mga gawaing bahay at wala ng iba. Nananatog ang boses at itinagdag niya na wala siyang balak masamahan si Taco tuwing gabi. Naging kabado rin ang ating bida at agad na sumagot na hindi naman niya hinihiling iyon at dahil sa tensyon na namamagitin, tinanong ni Mulan si Taco kung pipilmahan na ba niya ang kontrata kay Maria at kinumpilma ito ng ating bida na ang tungkol naman sa ibang usapin. Ipinaliwanag ni Mulan na wala silang mga alipin mula sa digmaan. Gayunpaman ay biglang nabanggit ni Maria ang pangalan ni Sofia na ikinagalit ni Mulan at sinabihan siya na umalis muna at sa puntong iyon, na-activate ang kakayahan ng ating bida, kaya hiningi niya na ipakilala sa kanya si Sofia at dinala siya sa lugar kung saan naruroon ang babaeng blandina. Lumabas na si Sofia ay naging bilanggo sa digmaan sa pagitan ng Toriegala at Yugol na halos 50 taon na ang nakalilipas. Ang Yugol ay isang kaharian ng mga elfo at sa ilang kadahilanan na hindi pa nakapilma si Sofia ng anumang kontrata, ipinaliwanag niya na ang kanyang kaliwang tainga ay nasugatan at nahihirapan siyang igalaw ang kanyang kanang braso at kaliwang binti. Bagamat hindi naman ito malaking problema sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, mayroon siyang hadlang na pumipigil sa kanya na gumamit ng espiritual at elemental na mahika at dahil dito, sinabi ni Mulan na hindi siya angkop bilang isang mandirigma. Hiningi ni Taco ang pahintulot na makausap si Sofia na mas private at pinayagan siya ni Mulan, ngunit binalaan si Sofia na maging magalang sa kanilang bisita na nagpakilala ang ating albino sa kanya subalit labis na nalumbay si Sofia at sinabi niya na narinig na niya ang lahat ng ipinaliwanag, kaya alam niyang hindi siya magiging kapakipakinabang. Gayunpaman ay hinawakan ng ating bida ang kanyang mukha at tiningnan ang kanyang mga istatistika. Doon niya nalaman na ang kanyang problema sa braso at binti ay nagbabawas ng 100 puntos at napansin ng ating bida na ang sumpa ni Sofia na nagbabawas sa kanya na gamitin ang kanyang mahika, ang pamunahing hadlang sa kanyang kakayahan. Ngunit higit sa lahat ay natuklasan niya na si Sofia Silfi ay isang napakalakas na babae na kung may babalikan normal na galaw ng kanyang mga braso at binti at maalis ang sumpa, siya ay magiging isang napakahalagang mandirigma. Dumating si Mulan at ipinaalam ng ating albino na nais nang gumawa ng kontrata kay Sofia at tinanong siya ni Mulan kung hindi ba niya naintindihan ang paliwanag dahil hindi nga siya maaaring lumaban. Ngunit ngumiti si Taco at sinabi na ang kailangan lamang gawin ay malutas ang mga hadlang na iyon. Nasurpresa si Mulan at tinanong siya kung talagang balak niya masettle ang problema ng mahigit 50 taon at kumpiyansa siyang sumagot na oo, dahil alam niya malapit na niya magawa iyon at natuwa si Mulan sa sagot niya at sinabi na iiwan niya si Sofia sa kanyang pangangalaga.
Tinapos nila ang mga papeles at lumapit si Maria upang magpasalamat dahil isinama rin niya si Sofia sa kontrata. Sinimulan ang seremonya ng mahika upang formal na maitatag ang kanilang kontrata. Matapos ito ay sinabi ni Sofia na simula ngayon siya ay nasa serbisyo na ng ating bida. Nangako naman si Maria na magtatrabaho siya na mabuti upang manatili sa tabi ni Taco ng mahabang panahon at masaya si Taco na kasama niya ang dalawa. Napansin ni Mula ng kababang loob ni Takumi at natuwa siya dahil si Sofia at Maria ay nakahanap ng mabuting amo at nang makarating sila sa bahay ay sinalubong si Taco ng kanyang maliit na alaga na gagamba. Nagulat si Sofia at agad nagdepensa kaso pinapakalma siya ni Taco at ipinaliwanag na ito ang kanyang pamilyar na alaga. Laking gulat ni Maria at Sofia sa pahayag na iyon at ipinakita ni Takumi ang mga kwarto ng dalawa na sa tingin nila ay napakalaki. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa banyo at paliguan. Bagamat hinalok ni Sofia na siya na ang unang gagamit ay pinapakalma siya ni Takumi at sinabi na hindi na mahalaga kung sino ang unang gumamit. Habang naliligo ay naging mas tapat si Maria kay Sofia at sinabi na hindi niya naisip na papayagan siya ni Mula na umalis. Hindi raw kailanman pumayag si Mula na magkaroon si Maria ng hamon na kahit pa marami na nagalok para kay Sofia at dahil dito, labis ang saya niya dahil ang bago nilang amo ay tila mabuting tao at sinabi naman ni Sofia na napansin niya ang mga kontrata inihanda ni Mulan at kapansin-pansin na halos walang impormasyon tungkol sa amo at wala tungkol sa kanyang tahanan, pamilya o pinanggalingan. Dahil dito ay nagkaroon siya ng hinala na baka may itinatago si Taco, samantala ay naghihintay na ang kanilang tinatawag na mapanganib na amo, si Taco na may nakahanda ng pagkain at dito ay nadepress si Maria dahil siya dapat ang may responsibilidad sa mga gawain ito. Ngunit dahil alam niyang natagalan siya sa paliligo ay pakiramdam niya ay parang wala siyang silbi at nagsabi ng biro na parang isa siyang tagapagluto na may suot na apron. Para mapakalma siya ay sinabi ni Taco na maaari naman siyang maghugas ng pinggan pagkatapos kumain. Agad na pumayag si Maria dahil pakiramdam niya ay iyon ang pinakamaliit na bagay na magagawa niya. Tinanong ni Sofia si Taco kung nais niyang samahan siya sa pagkain at gusto niya itong linawin upang hindi makapagbigay ng maling impresyon o kawalan ng respeto. Ipinaliwanag naman ni Taco na ayaw niya humiral ang relasyong amo at alipin sa ganitong bagay. Bagamat alam niyang sa simula ay mahirap ito para sa kanila na nais niya makasalo sila sa pagkain bilang magkapantay, higit pa rito ay sinabi niyang hindi siya sanay na tawagin siyang amo at hiniling na tawagin na lamang siya sa kanyang pangalan. Tinanong ni Sofia kung ito ay isang hutos at agad naman siyang sinagot ni Taco na hindi ito sa pilitan. Sa tuwa ay niyakap siya ni Maria sa baitawa at sinabi na nayon ay hindi na amo si Taco pagkatapos nito ay nakipagkita si Taco kay Paypex na nagdala ng bagay na ipinahiling ng ating bida at pinalalahanan siya ni Paypex na siguraduhin maayos ang pag-sale nito. Nagpasalamat si Taco at umalis. Sa kanyang pagbabalik ay nadaanan niya ang isang simbahan at napag-isipan niyang samantalahin ang pagkakataon iyon upang pumunta si Taco sa simbahan upang magdasal sa Diyos na sinulan na mapaluhod na siya ay nagpasalamat siya sa lahat ng biyayan na tanggap niya. Ngunit habang nagdarasal ay naalala niya ang sinabi ni Nolan na ang Sagrado Imperyo ng Sidonia ang may kontrol sa relihiyon. Nagtanong siya sa sarili kung posible kaya na ininsalto ng imperyo iyon ng Diyosa at biglang dinala siya ni Nolan sa mga ulap at sinagot ang kanyang tanong, sinasabing walang kaugnayan ang Sidonia sa kanya. Ipinaliwanag rin niya na may dalawang relihiyon sa mundong iyon at ito ang Kristyanismo na sumasamba kay Nolan at ang liwanag na banal o divine light na nag-imbento ng isang bagong Diyos. Ang Sagradong Imperyo ng Sidonia ay aktibong nagtrabaho simula ng kanilang pagkakatatag upang palakasin ang bagong relihiyon. Sa parehong dahilan ay nilalabanan nila ang Kristyanismo at sinabi rin ni Nolan na hindi siya nakialam sa mga gawain ng tao at ang sitwasyon ni Taco ay isang pagbubukod sa panuntunan at habang nagiging seryoso ang Diyosa, binalaan niya si Taco na ang kanyang biyaya ay hindi panghabang buhay. Kapag pinalawak niya ang kanyang mundo ay nakipag-ugnayan sa mas maraming tao at lumaki ang kanyang impluensya at ang biyaya na iyon ay mawawala ng paunti-unti. Hindi lubos na naintindihan ni Taco ang sinasabi ng Diyosa kaya't ipinaliwanag ni Nolan na ang biyaya niya na tinatawag na tutorials ay malapit na magwakas. Sinabi niyang sa lalong madaling panahon ay maaaring magkamali si Taco sa mga bagay na dati niyang nagagawa ng mahusay at dagdag pa rito. Posible ring makatagpo siya ng mga tao na may masasamang balak at sa wakas, naintindihan ni Taco ang sinasabi ng Diyosa. Napantanto niya na hanggang ngayon puro mabubuting tao lamang ang nakikilala niya at ito ay dahil sa biyaya ni Nolan. Ngumiti ang Diyosa at sinabi na simula ngayon ay nakasalalay na lahat sa kanya na naiintindihan ito ni Taco at nagpasya siyang magpatuloy ng may lakas ng loob. Mula sa punto ito ang balanse ng kanyang kapalaran ay nakadepende na sa mga gagawin niya. Samantala sa Sagrado Imperyo ng Sidonia isang taon ang nakalipas ay may isang kalbong lalaki na tila emperador ang nakikipag-usap sa isang mataas na opisyal at sa unang prinsesa. Inihulat ng prinsesa na mga buro na sina Homer at Bakara ay nagsasanay sa 3 taong na-invoke at sinabi ng kalbo na dahil sa wakas ay nagawa nilang isama ng mga ito, mas mabuting magamit sila ng husto. Habang nangyayari ito ay makikita ang dalawang lalaki mula sa mga na-invoke na nagsasanay ngunit ang babae sa kanilang grupo na si ay medyo tumatanggi dahil ayaw niya ng karahasan at dumating ang prinsesa sa lugar at ipinaliwanag na ang ginagawa nila ay hindi karahasan.
Isang kaibigan niya ang nagsabi na handa siyang protektahan siya anuman na mangyari at gayon paman, alam ni na ang prinsesa ay isang mapanganib na babae kaya't maingat siyang nag-iisip sa susunod niyang hakbang. Bumalik naman ang kwento kay Tako at nang makabalik siya ay sinalubong siya ng kanyang halagang gagamba sa pamamagitan ng malakas na pagbati. Nagalok si Sofia ng tulong sa pag-aayos ng mga dala niya ngunit inilagay ni Tako ang mga ito sa kanya mahiwagang kahon ng mga bagay na nagdulot ng gulat kay Sofia. Alam niyang iyon ay isang pambihirang mahiwagang kasangkapan at pagtatapos, natagpuan siya ni Tako na tila gumagawa ng bagay na ikinasasaktan niya at sinabi rin niya na si Maria ay napakabagsik na sa pagkabahala. Bigla siyang nilapitan ni Sofia at sobrang nag-aalala at tinanong kung ano ang balak niyang gawin kay Maria. Nang bigla na lang nawala ng malay si Sofia at napansin ni Tako na ito ay dulot ng matinding pagkapagod at ng sugat sa kanyang kaliwang kamay, sinubukan niya itong gamutin ngunit kahit na bahagya lang ang sugat ay hindi ito gumaling dahil sa sumpa. Patuloy niyang sinubukan ang lahat at sa proseso ay tumaas ang antas ng kanyang kakayahan sa mahika ng liwanag. Dahil dito ay nagawa rin niyang tunuyang pagalingin ang sugat ni Sofia at dinala niya si Sofia sa kama at tinanong si Maria kung madalas pa nangyayari ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Maria na kapag masyado siyang naabala o gumagalaw ng sobra ay agad siyang naubusan ng lakas. Napagtanto ni Tako na ito ay dulot ng sumpa ni Sofia kaya't ginamit niya ang kanyang kakayahang extra sanction sa pag-asa maibalik ang kakayahan ni Sofia na lumaban tulad ng dati. Lumipas ang ilang oras at sa wakas ay nagising si Sofia at agad siyang tinanong ni Maria kung maayos na ang kanyang pakiramdam. Tumatango si Sofia at sinabi niyang pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang katawan. Higiniit ni Maria na si Ginoong Tako ang nagdala sa kanya roon na kinagalit ni Sofia. Sinabi niya kay Maria na tumakas na ngunit hiniling ni Maria sa kanya na tingnan ang kanyang tainga at sa pagtagulat. Napansin ni Sofia na ang dati niyang sugatang tainga ay gumaling at sa pagtingin nito ay labis na natuwa si Maria at niyakap si Sofia na mahigpit dahil nalaman niyang si Tako ang ganap na nagpadaling sa kanya. Kinagabihan ay medyo nahihiya si Sofia habang sinasabi kay Tako na ipinaliwanag na sa kanya ni Maria na siya ang tumulong upang gumaling siya. Ipinaliwanag naman ni Tako ang buong pangyayari at sinabi niya na sa kanya imbakan. Halos madawanan niyang alisin ang sumpang ngunit kulang pa siya ng isang antas sa mahika ng liwanag. Dahil dito ay patuloy siyang nagsasanay hanggang sa maabot niya ang kinakailangang antas at tuluyang mapawi ang sumpa ni Sofia. Sa kanyang sugat ay inilagay ni Tako ang likido mula sa bote na ibinigay ni Papex na naglalaman ng lason na kinuha mula sa halamang tinatawag na humo. Ginamit niya ito upang maghilam ang sugat at maabot ang mas mataas na antas ng kanyang kakayahan. Sa wakas na magawa niyang pagalingin ang sugat sa kamay ni Sofia ay nakuha niya ang kakayahang extra sensation. Tinanong ni Sofia kung bakit niya tinawag si Maria at ipinaliwanag ni Tako na ito ay dahil itinapon ni Maria ang ilang halamang gamot na sa pag-aakalang ito ay basura. Labis itong ikinagulat ni Sofia at tinanong kung bakit siya masyadong nagre-resulta sa ganitong mga bagay. Sa sagot na puno ng tapang at ipinapaalala ni Tako na ipinangako niya na lulutasin niya ang kanyang problema at dahil dito ay naiyak si Sofia. Sa kanyang pagluha at napaluhon siya at nangakong magiging tapat sa buong buhay niya kay Ginoong Tako. Hinawakan niya ang kamay ni Tako at sa kanyang puso ay nangako siya na hindi na siya magdududa pa. Sinabi ni Tako na habang hawak ang kamay nilang dalawa na lagi siya maasahan ni Sofia. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay nanunood ang Diyosa na sinulan mula sa langit. Masaya siya para kay Tako dahil unti-unti niyang natutupad ang kanyang mga layunin.